pero Acts pa rin po yung ating topic. Samahan niyo po ako sa aklat ng mga gawa. Umaasa po ako hindi kayo na traffic at nahihirapan. Mamaya po walang Sunday school para baka matraffic po kayo sa dami ng nakidagat sa Pangasinan. Acts chapter 20, verse 29. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men speaking twisted things, to draw away the disciples after them. Therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. And now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. I coveted no one's silver or gold or apparel. You yourselves know that these hands ministered through my necessities and to those who were with me. In all things I have shown you that by working hard in this way we might help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay muling nagpapakumbaba sa inyo. As we study the Word, dalisay po ito at nakakatakot na maaring maligaw po kami ng landas on a wrong teaching or preaching mula sa inyong lingkod. Tulungan niyo po kami na makita po namin ang mga liwanag ng inyong mga salita na ayon at tugma. Hindi ayon sa aming mga sariling pananaw, kung hindi sa pananaw po ninyo, sa pananaw na gusto niyo at ninais ninyo na maunawaan nito Apilo. Ganon din nawa kami, o aming Diyos, na maunawaan po namin ito. Patnubayan at gabayan po ang bawat sa amin at hiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Noon, madali mo lang ma-identify ang false religion kung saan tayo gumagalaw. At sa kanila noon, marami na din. Sa panahon natin, pagka-attend ka ng simbahan, pag ako po yung tinatanong, wala akong mahanap o wala akong kakilala sa isang lugar, I tend to tell people to look for a Reformed Baptist Church. Yun po yung pinaka-comfort zone sa akin. Pag sinabing, pastor, anong church ang hanapin natin? Pag wala po akong maturo na church, kakilala ko yung pastor, ang una ko sasabihin is to look for a Reformed Baptist. Pag walang mahanap na Reformed Baptist, kahit Baptist. Ang idea is the Reformed Baptist will preach usually using the scripture. Ahanguin talaga ang salita ng Diyos. Pag Baptist, karaniwang Baptist, yun na po yung mahirap dahil sa sobrang dami na nila. Southern Baptist, Northern Baptist, General Baptist, Central Baptist, Bible Believers Baptist, Bible Baptist. Mamimili ka kung alin doon ang hahanapin. Kaya ang hirap po, And then comes up other religions, other groups, Pentecostalism. Akala nila ang idea sa mga differences ng churches is simply the form of worship. Pentecostal, ang idea niya sa mga Baptist ay pangpunebre yung awitin, panglibing, sabi nila. Sila ay masigla, pero sila naman yung kumakantang nakapikit na halos
pagdilat mo, baka wala na ring tao doon sa loob, sa tagal nilang nakapikit, tapos, alam niyo yun, na parang kapag pinatugtog natin yung music ng Baptist tsaka yung Pentecostal with the solemn songs, mas gusto po nung naglilibing doon sa Pentecostal kasi mas emotional yung pagkakalagay. Akala nila ganun lang. It's simply the songs and the music, may drums o wala, may trumpet o wala. But hindi usually yun ang lalim ng issue ng pananampalataya. It is about the doctrine of the church and the teaching at kung paano po ito inahango ang salita ng Diyos. Ang nakakatakot, ang mga false teachers wala sa labas at hindi po yan nanggagaling sa labas ng mga nag-aaral sa salita ng Diyos. Halimbawa, ang isang Buddhist, hindi mo siya tinatawag na false teacher. Bakit? Kulto yun. Kulto na kaagad. Hindi mo na, yan false teachers, hindi naman siya nagtuturo sa Bible na ito yung turo ng Bible. Ito ang interpretation nito. Kulto yun. Madali mo nang masabi na ang sinasamba nila ay yung malaki ang tiyan na walang buhok, walang damit, nakalabas yung pusod, nakaupo, at yun yung kanilang wina-worship. Yung iba naman, ang sinasamba nila ay yung buwan. Automatic, di mo, pag-uusapan pa ba natin those who worship? Sinasamba niya yung araw, sinasamba yung moon. Do you still argue na ito ay about Christianity? No. Kahit sila alam nila, they don't believe on the Bible, but they believe on that. Yung iba naman ay naniniwala doon sa dragon na ahas na mayroong 4 na paa, tapos nag-aapoy yung bibig, tapos para siyang, alam mo yun, para siyang donkey na mahaba pero ahas ang itsura, tapos umaapoy yung bibig. Which nobody have seen it. Wala rin naman silang proof na ito ay totoo at pwedeng totoo. Wala silang proof. But people tend to make. Hindi mo na pinag-uusapan false teachers po yun. Hindi mo na pinag-uusapan na yung nagtuturo doon ay false teacher. Ganon din yung Muslim. Hindi mo sinasabi kapag yung Muslim ay nagtuturo about their beliefs, sasabihin mo yan ay false teacher. Hindi mo na tinatawag na false teacher yun. Alam mo yun na mali. Ang false teachers karaniwan, may hawak na Biblia. At sasabihin sa iyo, ito ang turo ng Biblia. Bakit ito nakakatakot? Nakakatakot siya kasi pastor din yung tawag sa humahawak nito. And even good pastors can fail. Pastor, hindi ba nagkakamali yung mga pastor? Kakamali. Ako din po, ang dami ko ng mali. Pero magre-remind sa akin, Pastor, parang hindi yata yun yung context, hindi yata yun yung usapin, hindi yata yan ang mga tinatalakay dyan. Yun po yung nakakatakot dito. Kaya ito rin po yung babala o paalala ni Apostol Pablo sa kanyang mga kaibigan na mga elders ng church ng Epeso. Ngayon patunghayan po natin ang patuloy po nating pag-aaral. Mga kapatid, nasa part 11 na po ako. The mission in Ephesus. O ulitin ko lang po, makulit na ako masyado. The convert, the disciples, the miracles, the riot, the break, and the farewell. Nandito po tayo sa farewell. At yung unang bahagi is pinaalala ni Apostol Pablo ang kanyang naging ministeryo sa mga taga-Epeso, even sa kanya po mga ministry sa ibang mga churches, and to some extent. At ngayon, ipapaalala niya sa kanila ang kanilang ministeryo. Ano ang ministry dapat ng mga elders at ano ang kanilang ginagawa? Unang bagay, natalakay na natin mga kapatid na dapat sila ay maging mapagbantay sa kanilang sarili. Ito yung pinakamasarap para kay Satanas na atakihin ay mga manggagawa ng Diyos. Pastor, why not simply the members? Kapag yung membro ay nag-struggle in his belief on the Bible, yung
pastor ang magpapaalala sa kanya, ito yung tamang turo nito. Pag yung pastor ay out of line, who will remind him? Then we argue with the text. Ito yung sinasabi ng Bible, ito yung sinasabi ng Biblia. Tapos ikaw, wala kang parang iba po. Alam niyo yun? Pag ang buhay ng pastor nag-fail, you have to stop on the ministry. Pag hindi nag-qualify ang pastor sa kwalifikasyon ng pagiging elder, mag-step down po yun. Ang membro, pagka nagkasalan, tawag natin is simply restoration. Yung pastor marirestore, not on the pulpit. Ganun po kabi. Alam niyo, kaya pag yung si Satanas will attack, unang atakihin po is the pastor. Gusto nila mag-fail yun. Kaya sabi na maging mapagbantay kayo sa inyong pamumuhay. Ganun din, babantayan po yung church. Kung bakit ba pag Sunday ang haba ng preaching? Actually, maikli na ngayon. Ano po? Noon, ang pababa ng pababa, nung una po ako sa pananampalataya, as far as I could remember, ang preaching ay 1 hour and a half. Nung, at least sa mga na-attendan ko po, it's way back 1991. Ang preaching is 1 hour and a half. Nung bago ako maging pastor, ang mga preaching sa umabot na lang ng 1 hour. Tapos, susunod na babaan nito is 45 minutes to 60 minutes. So, gano'n na lang po yun. Sabi nila, fast-paced na yung mga tao. Totoo po yun, naging tamad tayo mag-isip. Hindi po fast-paced ang tawag doon. Tamad lang tayo mag-isip. Pero hindi totoo yun pag nanonood tayong mga telenovela. Pag nanonood ka ng Korean film is, alam niyo gaano kahirap yung Koreanong nanonood sa Korea? Mga palabas nila. Nagsasalita siya, yung bibig niya iba yung nakasulat, iba din yung pagka-English nung sinabi, tama? Pero, pinakikinggan mo yun. Grabe yung mga Pilipino. Yung mata niya, nakatingin sa bibig niya, iba yung pagkasabi, tapos may nakasulat pa doon. Pag hindi mo naintindihan yung sinabi niyang English, kasi Pilipino tayo, babasahin mo pa yun, sabay-sabay umaandar. Tapos sasabihin natin, bumababa na yung talino natin. Hindi, gagalingan natin eh. Sipin nyo yung 3 senses ng mata mo at isip, maandar sabay-sabay lang. Parang nanonood ng 3 TV po yun. Tinitignan mo pa yung ginagawa nila doon sa sa TV. Ganun tayo kagaling. Pag sabihin na, Pastor, naiinip na yung mga tao kasi pinagbibigyan natin masyado. Pero bakit ba kailangan mag-aral ng salita ng Diyos? Ito po yung nakalagay sa susunod. Una is to feed you sa inyong kaluluwa. It's good, there are good pastors who could do even the midweek at sila po yung nangangaral. Kung may kakilala kayo na nangangaral on that and then you watch them at matututo po kayo sa inyong pananampalataya. Pero sabihin niyo muna kung sino po yun na baka panoorin ko din. Because binabantayan po namin ang inyong kaluluwa. We don't want you to be contaminated by things. Bakit? Kapag nataniman po tayo ng maling turo, then our action will be different. Mapapahamak po tayo. It doesn't mean na nasa amin lahat yung wisdom. But we can help. Minsan meron po tayong paborito na pinapanood. And let's see, siya ba ay tama ang approach, etc., etc. And then ito po yung mabigat in verse 29. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. Pastor, yan ba yung mga nangaaway?
Yun nga po yung mahirap eh. Hindi po ito mga simpleng nag-aaway. Ang sabi ng ideya po nito, ito ay mababangis na lobo na pumapasok sa loob ng simbahan. Hindi po yan yung mga sundalo o mga tao na papatay ng mga Kristiyano o mga born again sa mga churches. It is not about nasa communist country ka, tapos yung gobyerno mismo ay aatakihin ka. Hindi po ito yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan, ang idea po ng wolves sa Biblia ay mga false teachers in sheep clothing. Mababangis po yun, pero papasok sila sa simbahan para magturo ng kung ano-ano. Narinig niyo na ba na meron na namang Passover? Oh, they practice the Passover at meron silang insenso at meron silang oil na galing sa Israel. Tamang timpla daw ng mga priest ng Israel. Pastor, wala na bang Passover? Ang ibig sabihin ng Passover, yung puot ng Diyos ay lumampas, kaya Passover. Yung galit ng Diyos ay lumampas. Ang idea ay galing sa Exodo na kung saan yung mga Israelita ay maglalagay ng dugo doon sa kanilang doorpost o hamba. Pagka dumating na yung angel of the Lord, nagdadala na puot ng Diyos yung bahay na merong dugo ng sheep na walang bahid dungis ay lalampas doon. Kaya ang tawag doon ay Passover. But that is a prophecy nung dugo na mag-aalay para sa Passover at realidad ng Passover na kung saan ang puot ng Diyos, hindi yung puot lang namamatay ka physically, but yung parusa ng Diyos ay hindi darating sa iyo dahil sa iyong kasalanan at hindi ka ibubulid sa kumukulong asupre. At yun ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, Pastor, pwede pa bang i-practice ang Passover? Tapos na eh. Merong na nagbayad. Yan ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Aanin ko pa yung, ipapractice ko ulit yung Passover. Merong nang gumawa. Ang meron is the Resurrection Sunday. Nag-resurrect ang aking Panginoong Jesucristo. That's why I will worship. Paano kung naturo sa iyo na mayroon pang Passover? Babalik ka doon sa practice ng Israel in the Old Testament at ikaw ay magpa-Passover. Sandali lang. Akala ko pag ginawa na ni Jesus Christ yun once and for all. Why should I practice it again? Binayaran na ni Kristo, tapos na yung pagbabayad para sa aking kasalanan. Kaya yung practice ng Passover, hindi na po ginagawa yun. Baka magtayo pa sila ng mga tolda doon sa loob ng church para lang ma-practice yun. Tapos nauso na po yung torotot, hindi na pang New Year ngayon. Nauso yung torotot ulit, bumili sila ulit ng torotot, hindi ko alam saan gawa yung anong hayop yung sungay na pinagkuhanan. No, hihipan po yun para daw pronouncement of blessing. Ang hindi ko maintindihan, hindi ko mahanap na si Jesus Christ ay gumamit ng torotot para sabihin na sila'y pinagpapala sa panahon na nandun siya. Wala rin akong mahanap kay Paul, kay Peter, kay John. Ang sabi lang, pagdating ng huling pakakako, yung trompeta, the Son of God will come down from heaven and will meet him in the air. Hindi ko alam, baka hindi ko po nababasa. I don't want to judge them. Baka naman hindi ko nabasa sa New Testament na gumamit sila ng trumpet para sinabi, pagpalain kayo ng Diyos. Ang meron, ang sabi ni Pablo, pagpalain kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun meron. Pero yung horn at ihipan para makareceive ka ng blessing, nahihirapan din po ako maghanap sa Old Testament.
Ang pinakasikat na meron doon, umikot sila at hinipa, nagiba yung wall of Jericho. Mga kapatid, kumakalat ngayon to sa Luzon. Sabi nung kaibigan ko, meron akong oil, gusto mo bobot? Sabi na. Gusto mo ba, bigyan kita ng oil? Kasi bishop yun eh. Merong oil yun, baka gusto mo, bigyan kita. Binibiro niya po ko, alam na hindi tama po yun. Ganun po yun, kaya nakakatakot eh. Ang mga nagtuturo ng mga false teachings, these wolves, mga kapatid, nagtuturo sila at gagamitin po nila ang salita ng Diyos. Kaya pag pinag-uusapan natin yung mga churches, Pastor, saan ako pupunta pag napunta ako sa lugar na to? We're looking for a church na tama ang turo. Maupo ka muna and to see kung tama nga yung turo ng simbahan. Intindihan niyo po ako, ang sabi kasi ni Paul, after my departure, fierce wolves. Ganon din naman ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman po ito sinasabi ni Paul na ganito lang yun. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Mateo. Matthew chapter 7. Matthew 7 verse 15, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Ito po yung, kahit ang ating Panginoong Jesucristo, sinasabi po ito, na mayroong darating at namandaraya. Hindi po ito yung mga kitang-kita ang kanilang pandaraya. Mga kapatid, galing po yan at nasa loob po. Chapter 10, verse 16. Matthew 10, verse 16. Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves. Mga kapatid, ito po yung meron. Realidad ito, nangyayari noon at nangyayari pa rin hanggang sa ating panahon. But let's be aware, mga kapatid. Yung iba na mayroong false doctrine, ang tawag nila dun sa right doctrine ay false. Okay, akala nila yung iba na ayon sa kanilang pinaniniwalaan, yung right teaching ay false. Di nila alam kung ano ang right or wrong dahil sa kanilang hindi tamang pangunawa ng salita ng Diyos. Kaya wag po kayo magtaka, basta bakit ka sumasali sa movement of the Word? Why should we support a movement of the Word? Because we want to reach more pastors to go back in the Scriptures. We want them to go back and read the Bible. Pag nangaral sila, it's go back on the text and preach the text and do not preach the other books. Kasi ang gusto namin, ang yung pastor mag-aral at i-preach na ay yung book of the Bible, not other books. Ang dami pong istorya ng Biblia. Hindi ito maubos hanggang ikakamatay na ng pastor. Kaya lang iba sumusobra sa libro. Ayon sa libro. Sige, ayon sa Bible, ano naman? What does the Bible says? Kaya gusto yun po yung pinaka-idea po namin. Why? Bakit kami nagtuturo sa iba? Noon, maramot ako. Ayoko magturo sa iba. Gusto ko dito lang ako magtuturo. Ayoko magtuturo sa mga pastor sa mga tarem. Makasarili ako eh. Alam niyo bakit? Pag natuto sila, doon na po yung mga mananampalataya. But pag natuto sila, makikita ko sa langit ang mga yan eh. Pastor, kahit Pentecostal, naniniwala ka mayroong Christians? Yes. Yes po. Marami sa kanila.
Okay, marami lang naman nagsasabi, Pastor, yung pagtanggap. Yun ang kasing naituro, no? Hindi nila alam mo yun kasing pinakamadali. Patanggapin mo yung tao, pasunurin mo sa panalangin, and then sabihin mo maraming tumanggap. Pinakamadali po yun. Pero yung siya mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yun po yung pinakamahirap. Because it is the work of God. Balikan niyo na po yung Acts. Chapter 20. Pag sinabi po niya na fierce wolves, ito po yung aatake sa mga mananampalataya. Hindi po ito papatayin. Aakayin sila sa maling turo. Aakayin sila sa maling aral at ihahatid sila sa kapahamakan. Tutuloy po natin. Verse 30. And from among you, your own selves. Kulit ni Paul, no? Alam mo, from among you. From among your own selves will arise men speaking twisted things, to draw away disciples after them. Ano yung gagawin ng mga fierce wolves? Aakayin nila, itong fierce wolves galing mismo sa loob ng church. Can you imagine? False teachers will arise from the churches. Pastor, mga born again po ba yun? O Christian ba sila? Hindi po. Mga tanim po sila ni Satanas sa loob ng mga simbahan para magpalaganap ng maling turo. Pagka false teacher yung pastor, hindi naman niya sasabihin ganito yung church. Alam mo, yung mga pangalan na simbahan ngayon, lumalala na, no? Yung sa halip na church ang nandun sa dulo, ginagawang center. Bakit? To attract. To attract for? Kasi center siya, pastor, hindi siya nakakatakot pasukan. Kapag church kasi, nakakatakot eh. Church na kaagad yun. Saan mo ba sila inaakay? Sa church o sa center? Isipin nyo, nanggagaling sa loob ng simbahan ng mga to, tapos they will twist things at babaguhin yung sistema at turo ng simbahan o ng Diyos. Tapos hindi na mapapansin ng iba na nawawala na sila sa tamang turo. Isang tinatanong, Pastor, how about politics? O anong problema natin sa politics? Akala ko separate entity tayo. Hindi ka ba mag-i-endorso? Hindi po. Karamihan ng pastor, nag-i-endorso. O ngayon? Pastor, baka bigyan kang 1 billion. Baka sakali na nga. Malaki-laki na yata yun. Tapos, every 3 years, pag-uusapan na lang natin yung politics. Sino yung ino-nominate natin? Sino yung iboboto natin? Uutusan ko pa kayong mag-survey kung sino yung lamang para yun po yung ino-nominate natin. Pag ninominate natin yun, sasabihin natin, ninominate namin yan. Ha? Tinakda namin, pinili namin yan, kaya nanalo, pinasya namin. Tapos nagsosurvey pala sila kada bayan kung sino yung lamang. Magmi-meeting sila, ito po pastor, ito po diakono, ito po yung lamang dito sa bayan na to. Yan ang i-endorso natin. Okay, magtaka, meron darating sa bahay nyo minsan na Iglesia ni Cristo, tatanungin kung sino gusto nang iboto. Para alam nila sino yung i-endorso nila. Kung sino yung lamang sa inyong lugar, yun po yung i-endorso ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung mga tao sa halip na mag-aral ng linggo o magtrabaho, nagsusurvey sila sino yung mananalo. Yung isa namang pastor, yung membro niya, sa halip na mag-aral yung mga pastor, nag-iikot, kumakampanya.
Sad reality. Sad yung ginagawa, pero pagdating sa loob ng pamahalaan, advantage yun kasi yung pastor, sa talagang tumututol doon sa mga mali-maling posibleng maling magawa, especially maapektuhan ng Kristendom. Kaya lang, yung process ay mali. Yung mga pastor, sa halip na mag-aaral from Monday to Saturday, nagkakampanya, yung mga tricycle nila, mayroong lahat na trompa, tapos umiikot sa kanilang mga bayan to campaign. Paano sila makakarating sa tamang turo? Kung yung pastor sa halip na nag-aaral, nagta-tricycle at nangangampanya. So we don't get in that. Pastor, maayos ba yung gobyerno? No. Walang gobyerno sa mundo na maayos. Ideally, yes. In application, wala pong gobyerno na masasabi natin. Pastor, ito yung pinakamagandang gobyerno sa libro. Alam niyo ba na ang communism ay maganda? Kasi equality. Pero bakit merong mahirap sa kanila at mayaman? Nakala ko equality. Bakit may mayaman? Bakit merong mahirap? Yung isa may-ari ng Lazada, yung isa may-ari ng Shopee. Yung isa walang CR. Sa barangay nila, isa lang ang CR. O ngayon, maganda ba siya? Sabi ng mga taga-UP na pumunta sa China, yung damit nung magkakamukha, yung damit nung mataas ang pwesto, tsaka yung damit nung mahirap, pareha sila ng kulay. Huwag mo lang hahawakan. Kung yung sa kanya satin, yung sa kanya kababa, katsa. Magkakulay nga naman. Pero iba salat. Ideal siya, equality. Totoo ba? Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Kaya walang pamahalaan na in the book, yes. Democratic, yes. Maganda po yun. We have all the freedom. Sa libro, sa realidad, it fails. Kahit alin po. Dahil hinihintay natin ang perfectong pamamahala physically ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga tagapagturo na to, mga kapatid, papasok sa loob and will destroy church. Not simply the church, but us, yung mga tao, kapag nagkaroon ka ng wrong idea, and then i-apply mo sa buhay mo yun, then iahatid ka niya sa hindi tamang pamumuhay. Kaya maingat po tayo. Ano ba yung sinasabi sa mga pastors, maging maingat kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos dahil yung mga maling false teachers nasa loob mismo ng mga simbahan. Hindi lahat ng merong hawak na Biblia tama ang turo o nagtuturo ayon sa Biblia. Kahit sola scriptura pa ang nakalagay sa ilalim ng church. Grace Evangelical Church of Mga Tarem, sola scriptura. Anong turo doon sa loob? Anong turo? Pastor, pangit yung pangalan ng church. Tingnan niyo muna kung tama yung turo. Tama ba siya? Kasi nakakatakot po ito. Pagka pastor, mali ba yung aking paniniwala? Mali ba yung aking application? Yes. Yes. Pag wrong application, hindi po magiging maganda yung ating pamumuhay. Tuloy po natin. Verse 31. Therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. And now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Anong ginawa ni Paul? Is teaching them for 3 years. It's not every Sunday. It's not every Sunday. Ayon doon sa unang bahagi po ng Acts, he teaches them daily.
Pero tayo, alam niyo, hindi na nga lang tayo nag-aaral. Sanayo pa natin, gusto pa natin, paiklian. Kaya po, yung pag-aaral lang series ng libro, maintindihan natin kung ano talaga yung pinag-uusapan at gustong iparating nung sumulat. We don't want to jump and jump para lang may pakita po natin ang isang topic. Ang gusto natin is we'll go on ang series para yung libro maintindihan talaga natin. Ano ba yung kinukwento ng libro? Paglaganap o gawa ng mga apostol o gawa ng banal na espiritu through the apostles. Kaya Acts po ito. Hindi to we simply get some ideas from these, pero ano yung kinukwento niya? Parang Jonah. Anong kinukwento ng Jonah? Jonah and the big fish, yun po yung pinakakarumal-dumal na turo pag sinasabi ang Jonah. That's the most false. It's not about Jonah and the big fish. It is not even Jonah and his big God. Si Jonah, wala siyang puso para sa mga hindi mananampalataya. Yan sinasabi ng Diyos sa kanya. Gusto na si Jonah, magkaroon siya ng parehong pusong mahabagin sa mga hindi mananampalataya. Ayun lang po yung istorya ng Jonah. Pero dahil tinuro sa atin, Jonah and the big fish, kapag hindi ka sumunod sa Diyos, ipapakain ka sa isda. Paano naman sa mga tarim? Wala namang malalaking isda dito. Iila lang ang mayroong palaisdaan sa mga tarim. Tilapia pa'y nakalagay. Hindi niya ako kaya. Mapiprito sa akin yon. Sipin niyo po yun. Pagka taga-Alaska ka, naintindihan mo siya. Pero ang mga Alaskans, hindi po natatakot sa balyena. Kinakain nila yon. Uhuli sila ng balyena in the whole community and then divide. Okay? Did sila sa balyena. At pagkain nila ng ilang buwan. Kaya mga kapatid, hindi ganun hindi ka papakain. Kaya lang, alam niyo yun, meron nagtuturo kung ano-ano. Let's move on. Sabi na tinuturuan ko kayo. Kaya yung pag-aaral, hindi natin pwedeng i-neglect. Kung pwede lang sanang ibalik ulit yung 2 hours sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung pwede lang sana. Hindi, baka layasan nyo na ako. Kaya may Sunday school tayo to get it more. Kaya po yung sinasabi ni Paul, kaya yung sinasabi sa mga pastors is be alert. Be alert. Alalahanin ang aking tinuro sa inyo. Ganun po kahirap nagtuturo na. Para turuan mo yung mga tao, you should be patient enough. Habang tinuturuan mo pa, meron pang sumusuwag. Hindi naman ganun kadali yung magturo. Na magtuturo ka, they would simply absorb what you say. They will react on it at sometimes they will fight against you and express nila yung ideas nila sa alinmang mga bagay. Makakaroon tayo ng puso kamukha ni Apostle Pablo when we share the gospel. Alam mo yun, iiyakan mo talaga when you try to share the gospel tapos lalaban pa yung tinuturuan mo. Nagmamalasakit ka na nga lang eh. Gusto mo lang siyang gawa ng mabuti at sabihan ng mga bagay na mabuti. They fight against you. Alam mo yun, sasabihin mo sa ginawa ng Diyos ang tao. Sasabihin, hindi, sabi ng gawa ng galing tayo sa unggoy. Balikan niyo po yung istorya. Paano na galing sa unggoy yung tao? O, kung absent po kayo, ang pinakamalapit ay si Nelly. Di sila familiar. Pero bago siya, merong Homo erectus. Merong Homo sapiens. Familiar na kayo, no? Lahat ng Homo po yun. Kaya Homo, tapos darating kay Nelly. Nakakuha sila ng ulo ni Nelly. Okay? Tapos tinanong, paano nabuo yung ulo ni Nelly? Nakapulot sila sa iba't ibang lugar ng mga bungo, tapos pinagtapat-tapat, tapos sinemento yung kulang. Magkakasama daw yun. Tama ba yun?
Akala ko ba to cease to believe ang science? Bakit sila nag-imbento ng parte na basag na wala doon? O tapos tiningnan si Homo erectus. O si Homo erectus, let's see. O nakakuha sila ng buto ng unggoy. Sabi nila paan ng tao. Giant gibbon po yun. Nung tines. Giant gibbon, niligay nila sa buto. Tapos nakakuha sila ng ulo sa taas ng lupa. Tapos 10 meters sa ilalim ng lupa, nakakakuha sila ng panga. Pinagsama. Magkasama ba yun? 10 meters away yung pagitan? Hindi ba sana magkatabi naman? Sana magkatabi tapos pinagdugtong. Baka sakali. 10 meters yung lubog ng yung isa, paano sila nagkita? Para lang masabi na galing tayo sa unggoy, pinagsama yun. O, tingnan nyo. Panga pala ng unggoy yun, tapos yung ulo ng tao. Noon kasi yung mga tao kumakain ng utak ng unggoy. Kaya kinukuha yun. Gusto niyo ba? Isipin niyo, kinakain nila yung ninuno nila. O, babalikan pa natin. Si unggoy, saan galing? Kay kabayo. Palala ng palala yun eh. Tapos bababa ka na ulit. Galing kay donkey. Si donkey galing kay Great Dane. Kasi kailangan malaki. Si Great Dane galing kay poodle. Si poodle galing kay chihuahua. Si chihuahua galing kay pusakat. Si pusikat galing kay daga. Si daga ay galing dun sa dagang bukid, mas maliit. Dagang bahay muna, tapos si bukid. Tapos, galing siya dun sa isang bakterya. Pag tinanong mo yung scientist, bakit po nag-improve yan? Sabi ni evolutionist, kapag naisip ng isang species mag-evolve siya. Pinakamahirap, Kailangan yung itlog, maiisip niya, siya magiging sisiw. Yung sisiw, kailangan maisip niya na maging dalawa lang yung paa. Pag di naisip ni sisiw na dalawa yung paa niya, hindi siya magiging sisiw. Paano niya maisip na yung pakpak niya, pakpak panglipad, at saka pakpak na pang fried chicken? Halo-halong turo. Pero kailangan maisip muna nung dalawang itlog na siya ay boy tsaka girl. Pag hindi niya naisip na siya magiging boy, at yung isang itlog hindi niya naisip magiging girl, biro ko po yun. Paano sila dadami? Isipin nyo, naisip nila yung balya na may paa daw. Saan naman siya pupunta kung may paa siya? O di madali siyang magiging ulam. Alam niyo yun? Yun po kasi sabi doon sa libro ng evolutionist, kailangan maisip nung isang species na siya mag-i-evolve for it to evolve. Tapos nakuha nila yung libro ng scientist. Sabi ni Charles Darwin, "When I said that man came from ape, I'm just only joking." Yun na, pinaniwalaan ng mga unggoy, ng mga tao. Mga kapatid, science proven po ito. Pag-usapan natin. Gusto niyo tanongin doon, we'll talk on science. Pero ito yung malinaw po sa engineering. Everything will go to zero. It's not evolving. It's declining ang meron. Pa-decline. It will go on zero and then parang tayo, di cute ka nung bata ka, ngayon. Pag 18 19 na kayo, sabihin nyo sa akin, cute pa kayo. Di ba? 50 ka pa lang, cute na masyado. O 15 pa lang, high blood na yung parents mo sa'yo. Mga kapatid, let's move on. Nakakatakot po yun, At yung turo ni Paul, it's just, you keep on teaching and be patient and handling things. Kaya sabi niya, and now I commend you to God and to the Word.
of His grace at nauna nagagawa daw nito, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Paano tayo mabibuild up? It's the Bible. It's the Word of God. Paano ka lalago? It's the Word of God. Paano ka tatatag? It's the Word of God. And then ipinalalahanan sila, wala akong kinuha sa inyo. Nagtrabaho po ako, sabi niya. Pero ang Macedonian Church, which is Philippi, ay tumulong po kay Apostle Paul. Pero si Paul ay nagtrabaho para hindi sabihin ng mga tao na siya'y pinakain nila, binigyan siya at kumita siya dahil sa kanyang ministry. At doon po nanggaling sa idea at kinote niya yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, it is blessed to give than to receive. And afterwards is the final farewell. 36. And when he had said these things, he knelt down and prayed with them all. O, lumuluhod, hindi po pang Katoliko, no? May mga born again, sasama ng ugali, lumuluhod, Pastor, born again. Pagka naglagay ka ng luhuran sa pew, sa mga upuan, sabi, Catholic ba kayo? Ba't kayo may kneeler dito? Bakit? Catholic ba yung lumuluhod lang? Ay, si Paul lumuluhod, oh. No. Pastor, pwedeng lumuhod? Pwede po, when you pray. And there was much weeping on the part of all. They embraced Paul and kissed him, being sorrowful most of all because of the word that had spoken, that they would not see his face again. And they accompanied him to the ship. Lungkot ng paghihiwalay, no? May kanta yan, till we meet again. Till we meet again. Kaya, ito po yung farewell ni Paul. Pinaalalahanan po yung mga leaders ng church, the elders, specifically, para bantayan ang kanilang sarili, bantayan ang kanilang turo, bantayan ang simbahan, at maging maingat sila sa mga false teachers. Marami bang false teachers? Yes. Saan sila galing? Sa loob mismo ng Kristendom. Sana hindi naman sa ating manggagaling, ano? Pero sabi na kasi among yourselves. Among your own selves, pwedeng manggali ang false teaching. Kaya mga kapatid, ang hamon ko sa bawat isa is manatili tayo sa salita ng Diyos. Aralin natin lagi ang salita ng Diyos para tayo mismo hindi po tayo malikaw ng landas. Hindi tayo matungo sa mga maling aral at maakay tayo sa maling pamumuhay. Give time on your study, give time on reading, and give time on listening to preachers. Si Pastor Rene Maramara po ay meron siya every Thursday. If you wish you want to listen, pwede po kayong makinig. Huwag kayong makikinig kay Benihin at dadaling niya kayo sa kapahamakan at yayaman lang siya. Lalo na kayo hindi makikinig kay Kibuloy, siya yung false son of God. Ang nagsasabi lang na siya ay son of God, yung presidente dati ng Pilipinas na tinawag niya ang Diyos na stupid God. Okay? Kaya maging maingat tayo mga kapatid. Panalangin ko mga kapatid, we continue to study and read the Word. At magbasa po tayo ng mga libro na kapakipakinabang sa ating mga kaluluwa. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Payak ang aming kaisipan. At sa kasimplihan nito, maaari po kaming makontaminate ng mga maling turo. Tulungan niyo kami, o aming Diyos, na mapagbantay sa inyong mga aral.
Tulungan niyo po kami na ang salita ninyo lagi ang aming bigyan ng tuon sa aming pong pag-aaral para hindi po kami maligaw na landas. As we move on sa pagbabahagi po nito, bigyan niyo po kami ng malalim na pasensya at alam po namin when we share your things, ang iyong mga salita, unbelievers will fight against us and we have to stand with the truth. Tulungan kami na manindigan, tulungan din kami na maging mapagpasensya dahil ang naisi lang namin ay kaliligtas ng kaluluwa ng binabahagi na po namin ng inyong mga salita. Tulungan at patnubayan din ang inyong mga abang lingkod na nangangaral ng inyong mga salita na katotohanan nyo lamang ang may bahagi. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin.